Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJ B ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Isang pinakasikat na wedding singer ang isang dalagang nagngangalang Audrey. Siya ngayon ay nasa kanyang trabaho. Audrey, ang ganda pa rin talaga ng boses mo kahit kailan. Ani ng kanyang kaibigan na nakilala lamang sa kanyang kinakantahan sa ngayon. Alam mo, naiinggit talaga ako sa kinasal ngayon. Tignan mo nga naman Meron siyang ama't ina na masayang-masaya dahil kakasal na siya. Malungkot na saad ni Audrey. Hay nako, yan kaya naman sa kauayan mo. Saway sa kanya ng kanyang kaibigang si Yin. Hindi Simula nang mawalay ako sa ina ko, para bang may kulang. Tignan mo, masarap ang buhay kapag may ina ka. Tulad na lang ni Ma'am Jane, masayang-masaya. Malungkot na saad ni Audrey sa kanyang kaibigan habang hinahawakan ng kwintas na nasa kanyang leeg ngayon. Ay nako, best friend. Masaya naman talaga kapag may ina. Yung tipong aalagaan tayo at susuportahan sa lahat ng gusto natin. And yeah, tama ka nga. Napakaswerte talaga ng mga taong may nanay. By the way, natatandaan mo pa ba ang mukha ng nanay mo? Tanong ni Yin. Hindi na masyado Matagal-tagal na ding panahon kasi at lumaki na akong mag-isa. At tanging itong kwintas lamang ang makapagsabi kung siya talaga ang nanay ko. Malungkot na saad ni Audrey na tila ba naiiyak na. Nako, ikaw talaga Audrey. Huwag ka na magdrama dyan. Kakanta ka pa. At baka hinahanap tayo ni Ma'am Jane. Tara na. Wika ni Yen kung kaya't pumunta na naman sila sa entablado upang kumanta. Mahal na mahal ni Audrey ang kanyang trabaho. Dahil boses lamang ang kailangan dito. Tiba-tiba naman dahil sa sobrang ganda ng boses niya at halos araw-araw ay may gig siya. Kaya't malaki rin ang kanyang pasasalamat kahit na lumaki siya na wala ang kanyang ina. Hindi kailanman nagalit si Audrey sa kanyang ina sa pag-iwan nito. Ang nais niya lamang na malaman ay kung bakit siya iniwan nito. Lumaki na lamang kasi si Audrey sa kanyang tita. At ang sabi ng kanyang tita ay mayroon raw itong suot na kwintas na kahawig ng sa kanya. Akala noon ni Audrey ay kaya niya nang maging independent na dalaga. Na tila ba hindi niya na kailangan ng kanyang ina habang buhay dahil sa sobrang pagmamahal sa kanyang sarili at sa musika na siya nagbibigay comfort sa kanya. Pero akala lang pala niya yun. Kasi halos lahat ng mga gig na kinakantahan niya ay kumpleto ang pamilya na siyang naging dahilan upang hanapin niya rin ang pagmamahal ng isang ina. Nais niyang makaramdam at makaranas ng pagmamahal mula sa kanyang ina. Kung kaya't palagi siyang nagdarasal na balang araw ay sana'y makita niya na ang kanyang ina sa pamamagitan ng kanyang pagkanta. Nakakilala si Audrey ng isang ginang. Isang ginang na nagpamulat sa kanya na hindi lang pala musika ang pwede mong hahanap-hanapin, kundi ang pagkalinga din ng isang ina. Akala ni Audrey ay magiging madali lang ang paghahanap niya sa kanyang nawalay na ina. Pero nagkakamali siya dahil isang araw ay nalaman na lamang niya na wala na ang kanyang ina. Ngunit ayon nito sa chismis, kaya naman hindi siya nagpatinag na hanapin ng ina at mas nagpursigeng maghanap. Hoy Audrey! Sigaw ng kaibigan ni Audrey na si Yin sa kanya. Ay palaka! Ano ba? Ba't kung makasigaw kayo parang layo-layo ko sa'yo? Inis na saad ni Audrey. Tumala ka na naman dyan Problema mo. Sabi ni Yin na best friend ni Audrey. Wala. Umalis ka nga dyan. Gagawa pa ako ng sarili kong kanta Pangtataboy ni Audrey kay Yin. Sus! Iniisip mo na naman yung chismis tungkol sa nanay mo na wala na. Ay nako, Audrey best friend. Chismis lang yun. Huwag kang mag-alala dahil kadalasan sa mga chismis ay fake news. Natatawang saad ni Yin. Psst! Ewan ko ba? Naiiritang saad ni Audrey sa kaibigan. Ingot mo kasi. Hindi ka pa nga gumagawa ng mga hakbang para simulan ng pag-aanap sa nanay mo Bahala ka nga dyan. Makamatay ka sa paghihintay. Sabi ni Yin kay Audrey. Sabay walk out. Yung totoo, kaibigan ba talaga kita ha? Kung maka-walk out parang di ako gumagawa ng paraan Sigaw din ni Audrey kay Yin. Pero huli na ang lahat dahil nakalayo na si Yin kay Audrey. Dahil nabobore na din si Audrey, ay nag-internet muna siya. Para naman kung sakali na may makita siyang information about sa kanyang ina. Chinek niya ang kanyang Facebook, Twitter, tapos pinanghuli niya ang Yahoo Mail. Pero wala pa ring progress tungkol sa nasabi niyang post about sa necklace niya. Tinignan niya yung emails niya at mayroon siyang nakitang isang galing sa UP Diliman. Biglang kinabahan si Audrey sa maaaring mabasa niya. Congratulations, Miss Audrey.
You passed our talent test. You are now eligible to take BA Music here in UP Diliman. Basa ni Audrey sa email na kanyang binuksan. Pagkatapos niyang basahin yung message, medyo natulala muna siya. And after 1 minute nang makabawi na siya sa sobrang pagkagulat, Tita, nakapasa ako sa UP. Oh my gosh. Tumakbo si Audrey papuntang kusina habang sumisigaw. Nang makita niya na ang tita niya, ay tumalon-talon pa siya at inalag-alog niya ang tita niya. Ano? Teka, maghunas dili ka nga. Ang ingay mo. Ano ba yun? Iritang saad ng kanyang tita sa kanya. Tita naman nakapasa po ako sa UP. Masayang saad ni Audrey. Natigilan din bigla ang kanyang tita sa mga pinagsasabi niya. Oh, talaga? Joke ba to? Tara na! Mamili na tayo ng damit. Wala dong uniform, di ba? Halika na, mag-shopping na tayo. Bilis! Ani ng kanyang tita na tila ba nakabawi din sa pagkagulat. Tita, wait. May mga kailangan pa po akong asikasuhin bukas. Kailangan ko pong pumunta doon. Kalmadong saad ni Audrey. Sige. Ikaw na lang ba o hatid pa kita? Ay, teka. Sige, mag-isa ka na lang para matuto ka. Sabi sa kanya ng kanyang tita. Nakasimangot namang humarap si Audrey sa kanyang tita. Sabay sabing, Tita naman Ipag-drive mo naman po ako. Mag-commute ka na lang. Sanayin mo yung sarili mo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng maraming pamasahe. Nag-practice ka ng sumakay ng ikot at toki. Baka dun mo mahanap ang mami mo. Okay ba? Malambing na saad ng kanyang tita. Ay! Kaloka ka talaga, tita. Sige na nga po. Tulog mo na po ako. Sagot ni Audrey. Pumunta na si Audrey sa kanyang room. Pagkahiga niya, ay bigla niya na lamang naisip ang kanyang ina. Magiging masaya ka din ba, Nay, kapag nalaman mong mag-aaral ako sa isang sikat na paaralan? Bulong na lamang niya sa hangin, kaya't napagdesisyonan niya na lamang na matulog. Kinabukasan ay maaga siyang gumising upang makapag-ready dahil ngayon ang punta niya sa school na pag-enrollan niya. Pagbaba niya ay nakita niyang nakaredy na ang lahat ng pagkain sa kanilang mesa. Good morning, Audrey. Halika na, kumain ka na. Ani ng kanyang tita. Tita, may tanong po muna ako. Seryosong saad ni Audrey. Oh, ba't napakaseryoso mo ata sa ngayon? Hindi ka ba masaya na makakapag-aral ka na sa pinapangarap mong school? Masaya naman po, tita. Pero naisip ko lang na kanino ko kaya naman ang boses ko. Sa mama ko po ba o sa papa? Tanong ni Audrey sa tita niya. Well, Audrey, sa mama mo naman ang boses mo. Alam mo bang napakaganda ng boses ng mama mo? Napakalamig na tila ba isang anghel na kumakanta to? Saad ng kanyang tita. Ganun po ba, tita? Nakaka-proud naman ng mama ko. Nakangiting saad ni Audrey. May dala pa po akong tanong, tita. Nahihiyang saad ni Audrey. Ikaw talaga, gumagana naman yung kakulitan mo. Natatawang saad ng kanyang tita at pinisilang pisngin ni Audrey. Bakit nga po ako napunta sa inyo? Ani ni Audrey. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang tita sa tanong ni Audrey. Well, to tell you honestly, Audrey, binigay ka lang ng mami mo sa akin. Kasi yung mami mo, tinakwil ang pumanong mong lola. Dahil hindi niya rin gusto ang ama mo. Ewan ko nga ba't ayaw na ayaw nila kay Dre? Awang-awa na ako kay ate pero wala naman akong magawa dahil nga sa itatakwil din ako nila mami. Kaya napagdesisyonan ni ate na ibigay ka na lang sa akin. At yung necklace mo na yan, ang tanging alaala na bigay ng nanay mo. Dahil sabi niya sa akin noon, ay baka hindi mo siya makilala. At yan na lamang ang tanging paraan para makilala mo siya at makilala namin siya. Malungkot na saad ng kanyang tita na tila ba naiiyak na. Ganun po ba, tita? Grabe naman po ang pinaghirapan ni mommy. Bakit naman po ayaw ni lola sa papa ko? Malungkot na saad ni Audrey. Ayaw nila sa papa mo dahil ang totoo niyan, Audrey. May asawa na si Dre. Pero nangako naman siya na susuportahan niya ang mama mo. At ikaw. Pero ayaw nila mama at papa na masira ang pangalan nila. Kaya mas pinili nilang itakwil si ate. Kaya yan din ang pinagsisihan ko noon na pumanig ako sa kanya. Kasi hindi ako tulad ni ate na kayang mabuhay ng siya lang. Dahil may talent siya. Samantalang ako naman ay wala. Lampa-lampa lang ang alam ko. Naiiyak na talagang saad ng kanyang tita. Ganun po ba, tita? Sorry po Sana hindi na lang po ako nagtanong. Nagigilting saad ni Audrey. No, it's okay.
Kaya hanapin mo talaga ang ina mo, Audrey. Ipangako mo yan sa akin, ha? Dahil hindi ako naniniwala na wala na si ate. Nararamdaman ko pa rin siya. Mahinang saad ng tita ni Audrey dahil sa pinupunasan pa nito ang kanyang mga luha. Pangako po, tita. Sa oras na makatungtong ako sa Maynila, sisiguraduhin ko na mag-aaral ako ng mabuti at hanapin ko si mommy. Pangako ni Audrey sa kanyang tita. Sige na nga, kumain ka na dyan. At magayos na. Nagkadrama na naman tayo dito. Baka mamaya maliit ka pa. Natatawang saad ng kanyang tita nang makarecover na ito mula sa pag-iyak. Ikaw naman kasi tita eh. Natatawang saad naman ni Audrey. Kaya't nagkwentuhan na lamang sila habang kumakain. Nang makarating si Audrey sa UP, ay grabe ang kanyang pagkamangha rito. Grabe! Ang laki pala dito. Feeling ko ikakamatay ko ang paglalakad dito. Medyo kakapayat lang. Saad ni Audrey sa kanyang tita na katawagan niya ngayon. Hay nako, ano bang ina-expect mo sa UP, Audrey? Natatawang saad ng kanyang tita. Sige na nga tita, marami ng tao. Tatawag na lang ako mamaya para i-update ka. Kailangan ko pa pong pumunta sa office. Paalam ni Audrey sa tita niya. O sige na. Ingat ka. I love you, Audrey. Paalam din ng kanyang tita sa kanya. Nagpunta na si Audrey dun sa office na sinasabi sa letter. Pero dahil hindi pa siya sigurado kung saan yun, naisipan niyang magtanong sa isang lalaking maputi na hindi katangkaran na may itsura na malapit lang sa kanya na nakatayo sa hallway. Excuse me po, kuya. May tatanong lang po ako. Alam mo po ba kung saan tong office na to? Sabi ni Audrey pagkatapos ay ipinakita niya sa lalaki yung printed na letter. Oo. Passer ka rin ba? Diyan lang kasi yung punta ko eh. Masayang saad ng lalaki. Talaga po? Wow! Pwede po bang sumabay na lang ako sa inyo? Hindi ko po kasi talaga alam papunta eh. Nahihiyang saad ni Audrey sa lalaki. Sure, pero wag mo na akong ipo. Magka-age lang naman tayo, I'm sure eh. Natatawang saad din ng lalaki. Oo nga naman. Ako nga pala si Audrey. Pakilala ni Audrey sa lalaki at saka ito ngumiti. Miko, nginitian naman siya ng lalaki. Tara na, yaya ni Audrey sa lalaki dahil same lang naman sila ng pupuntahang office. Tumango naman si Miko and then nagsimula na silang maglakad. Hanggang sa makarating na sila sa office. Huh? Ito lang pala yung office, yung building na katapat natin? Tanong ni Audrey kay Miko. Oo naman, ngayon ka lang ba dito or di ka man lang nagsasaliksik ng mga info para di ka mawala? Takhang tanong ni Miko. Hindi eh. Saad ni Audrey. Alam ko na. Probinsyana ka, no? Natatawang tanong ni Miko at tumango na lang si Audrey bilang tugon. Wow. So anong course ang kinuha mo? Kasi ako BS Architecture. Ikaw ba? Tanong ni Miko kay Audrey. BA Music. Agarang sagot ni Audrey. Wow! You must be a great singer para makapasa doon. Namamanghang saad ni Miko kay Audrey. Hindi naman masyado. Natatawang saad ni Audrey. Alam ni Audrey sa sarili niya na magaling siya. Pero syempre, nagpapahumble lang siya. Weh, di nga. Sample nga naman dyan oh. Paungulit ni Miko. No, hindi nga. Basta mahilig lang ako sa music. Ani ni Audrey. Grabe naman. Minsan lang kaya makapasok dyan. Halos lahat nga ng singer na mga kakilala ko, hinihiling nilang makapasa dyan eh. Pero wala, palagi silang failed. Lagi silang rejected. Malungkot na saad ni Miko. Ganun ba? Grabe pala ang standard ng school na to pagdating sa music. Di makapaniwalang tanong ni Audrey. Yes naman. Kaya sample na dyan oh. Natatawang saad ni Miko. Wag na. Sa susunod na lang. Kapag may mga program kasi diba mas thrilled kapag hindi mo pa alam kung anong boses. Natatawang saad ni Audrey kay Miko. Bahala ka na nga dyan. Ang damot mo naman. Nakangusong saad ni Miko na tila ba magkaibigan na talaga sila ni Audrey. Samantalang bago pa lang silang magkakilala. Hay nako, ibahin mo na nga lang ang topic. Kwentuhan mo na nga lang ako kung sino ang mga sikat dito at kung sino ang mga bully para naman maiwasan ko. Saad ni Audrey. Sige na nga. Tila napipilitang sagot ni Miko. Pagkalipas ng ilang minutong pagkukwentuhan nila, ay nakarating na rin sila sa wakas. At inuna si Mikong interviewin. Matapos nito ay si Audrey naman. Akala ni Audrey sa paglabas niya ay wala na si Miko. Ngunit hinintay pala siya nito. Uy, bakit nandito ka pa? May hinintay ka? Tanong ni Audrey kay Miko. Oo, ikaw. Sagot naman agad ni Miko. Ha? Tila nagloading sa Audrey sa sinabi ni Miko.
Ikaw nga yung hinihintay ko. What are friends for, di ba? Saad ni Miko. Ha? Kain tayo? Alok na lamang ni Audrey dahil hindi niya akalain na may magiging kaibigan din siya agad. Sure, libre mo ah. Nakangiting saad ni Miko. Kaya't natawa na lamang si Audrey dahil may kakulitan din pala si Miko na katulad ng best friend niyang si Yun. And then pumunta na din sila sa isa sa mga kainan dito sa UP. Lalim nang iniisip natin ah. Biglang tanong ni Miko kay Audrey. Hindi naman masyado. May naalala lang ako sa mga batang yan. Turo ni Audrey sa mga batang nanilimos sa gilid ng kalsada. Mga pulubi ba? Bakit? Sure ka naman. Parang hindi tayo magkaibigan ah. Natatampo na talaga ako. Nagdadramang saad ni Miko. Well, naisip ko lang naman kasi na what if iniwan lang ako ng nanay ko sa kalsada. Ay di natulad din ako sa mga bata na yan. Malungkot na saad ni Audrey. Sorry ah. Hindi ko alam pero nasa na ba ang nanay mo ngayon? Tanong ni Miko. Well, yan rin ang tanong ko eh. Yan rin ang isa sa mga rason kung bakit nandito ako ngayon. Para sa future ko at para mahanap ang nanay ko. Nakangiting saad ni Audrey. So, self-support ka lang kasi walang nanay mo? And sino nagpalaki sa'yo? Tanong ni Miko. Yun nga yung iniisip ko eh. Nang mabuti na lamang at hindi ako iniwan ng mami ko sa kalsada, kundi iniwan niya ako sa tita ko. Mabait naman ang tita ko. Sinuturing niya akong anak kasi wala pa naman siyang anak. At mas prefer niya hindi mag-asawa. Saad ni Audrey. Di ka ba galit sa mama mo kasi iniwan ka niya? Takang tanong ni Miko. Hindi naman. May sarili kasi siyang rason. Kaya nga hinahanap ko siya sa ngayon eh. At tanging itong kwintas lamang ang magiging paraan upang makita ko siya. Kain na nga tayo. Baka umiyak ka na dyan. Natatawang saad ni Miko. Kaya't kumain na lamang sila. At pagkatapos nilang kumain, ay tinanong ni Audrey si Miko. Miko, may music room ba dito? Oo naman. At tulad lang rin ng gymnasium. May mga nanonood, kaya kung mahiyain ka, huwag ka na lang pumunta dun. Seryosong saad ni Miko. Tara, punta tayo dun. Masayang saad ni Audrey. Ako, Audrey, ang damot mo. Gusto ko naman na ako ang unang makarinig ng boses mo eh. Pero ayaw mo naman. Gusto mo, dun pa sa music room. Nakasimangot na saad ni Miko. Huwag ka nang OA dyan, Miko. Kung gusto mong marinig ang boses ko, di halika na. Total malapit naman na ang Pasko. Mga pampasko ang kakantahin ko. Saad ni Audrey. Nagniningning naman ang mga mata ni Miko nang marinig niya na mga pangpaskong kanta ang kakantahin ni Audrey. Kaya agad niyang hinila sa Audrey papunta sa music room. Nang makarating sila sa music room, ay namangha si Audrey sa laki nito. Wow! Ang ganda naman dito, Miko! Agad naman niyang pinuntahan ng gitara na may nakaset up na microphone. Nakuha ni Audrey ang atensyon ng mga tao. Pero hindi naman bago para kay Audrey ang lahat. Uy, Miko, libre ba to? Pwede ko ba itong itry? Nagdadalawang isip na tanong ni Audrey kay Miko. Oo naman. Basta't siguraduhin mo lang na marunong ka para hindi ka mabuli dito. Natatawang saad ni Miko. Okay, gagalingan ko. Agarang sagot ni Audrey. At nang magsimula ng kumanta, nagulat ang lahat sa kanyang pagkanta. Dahil tila ba isang anghel ang kumakanta sa harapan. Isang mahinang pagkanta ng isang lullaby. Nang matapos kumanta si Audrey, ay nahiya na lamang siya dahil marami ang nagpa-autograph sa kanya. Grabe ka naman pala, Audrey. Kaya pala nakapasa ka. Ang ganda ng boses mo eh. Katulad ng ginang sa parke na nagtitinda ng mga kanin. Manghang saad ni Miko. Isang ginang sa parke? Kinakabahan na tanong ni Audrey. Oo, isang ginang dun sa parke. Minsan nga ay kumakanta siya at tila ba nahihiya kasi kapag marami nang nanonood, humihinto na lamang siya at alis agad. Ani ni Miko. Sure ka ba dyan, Miko? Ganito ba yung mukha niya? Pinakita ka agad ni Audrey kay Miko ang larawan ng nawawala niyang nanay. Hindi eh. Ewan kasi parang ang dungis-dungis niya eh. At wala na kasi siyang alaga sa sarili. Kaya't ganyan ang kanyang mukha. At, teka nga, bakit mo naging interesado ka sa ginang? Takhang tanong ni Miko kay Audrey. Wala. Basta, saan nga yung parke na maraming nagtitinda ng mga kakanin? Mahilig kasi ako sa kakanin eh. At baka may isipan kong pumunta ron. Ani ni Audrey kay Miko. Mahilig ka rin sa kakanin? Tara, puntahan na natin. Hay, sa wakas, may kasama na akong mahilig rin sa kakanin. Masayang saad ni Miko.
Kaya't wala nang nagawa pa si Audrey kundi ang sumama. Nang makarating sila sa parke, ay manghang-mangha si Audrey. Grabe, nararamdaman ko na talaga na malapit na ang Pasko. Saad ni Audrey. Ganito kasi talaga dito, Audrey. Kahit nga Oktubre pa lang o buwan ng Nobyembre, abala na yung mga tao sa pagdedekorasyon para sa nalalapit na Pasko. Sa inyo ba wala? Takhang tanong ni Miko. Meron naman, pero hindi ganito kabongga. Simple lang ang lahat doon. Nakangitig saad ni Audrey. Nakarating na sina Audrey at Miko sa tindahan ng mga kakanin at abalang-abala sila sa pagpipili nang bigla na lamang nakakita si Audrey ng isang masayang pamilya. Isa sa nakapukaw sa kanyang atensyon ay ang ginang na natutuwa sa mga bata. Miko, siya ba yung ginang na sinasabi mo na maganda ang boses? Tanong ni Audrey. Oo, siya yun. At alam mo ba, napakasarap na mga kakanin na tinitinda niya rito. Kaya tara na, bumili na tayo. Saad ni Miko. Kaya't nilapitan nila ang ginang upang bumili. Kinakabahan pa si Audrey na lumapit dito. Magandang hapon po, Ale. Ani ni Audrey. Ale, pabili nga po niyan. Ikaw lang po kasi ang masarap na nagbibenta ng mga kanin dito. Ani ni Miko. Ganun ba? Salamat iho Isang panalangin ito sa akin na bumili kayo sa akin kahit na marami ang nagtitinda rito. Ani ng ginang at tumingala ito. Mas lalong kinabahan si Audrey nang makita niya ang kabuuan ng matanda na tila baka mukhang kamukha ng tita niya kapag tumanda ito. Iha, anong bibilin mo at bakit nakatiti ka pa sa akin na tila ba ang lalim ng iniisip mo? Takhang tanong ng Ale. Naku po, pagpasensya mo na tong si Audrey. Marami lang huyang iniisip. Ani ni Miko at siniko si Audrey. Iyo ho ba si Aurora Villarreal? Diretsa ang tanong ni Audrey. Nagulat naman ang matanda, kaya taga ditong nagsalita. Oo, iha. At bakit alam mong pangalan ko? Nagugula ang tanong ng ginang. At imbis na magsalita si Audrey, ay bigla niya na lamang niyakap ang kanyang ina at bumuhos ang kanina pa niyang luha na pinipigilan. Uy Audrey, anyari sa'yo? Tapik ni Miko sa kanya. Ikaw po ang mami ko. Iyak ni Audrey. Binitawan ni Audrey ang ginang at pinakita ang kanyang pintas. Ako po si Audrey. Ako tong anak mo, ma. Umiiyak na sambit ni Audrey. Hindi naman makapaniwala ang ginang kaya agad niyang nilapitan si Audrey. Audrey, anak, ikaw ba yan? Naluluhang saad ng ginang. Tumango na lamang si Audrey bilang sagot. Anak, patawarin mo si mama. Mahigit 20 taon kitang iniiwan. Patawarin mo ko. Iyak ng ina ni Audrey. Ma, ba't kayo nagkaganito? Ano pong nangyari sa inyo? Tanong ni Audrey na nag-aalala sa itsura at kalagayan ng kanyang ina. Mahabang salaysay, anak. Sabi naman siguro ng tita mo kung anong nangyari sa akin, di ba? Ani ng kanyang ina. Opo, Nay. Kailangan natin tawagan si tita. Ani ni Audrey. Kaya tinawagan ni na Audrey ang kanyang tita at masayang-masaya itong nalaman na nahanap na ni Audrey ang kanyang ina. At pinauwi niya ito sa probinsya kasama ni Audrey. Kaya't si Audrey ngayon ay nagpupursige na makapagtapos ng pag-aaral kahit na isa pa rin siyang wedding singer upang hindi masyadong makahingi ng pera sa kanyang ina at tita dahil ayaw niya nang dumagdag pa sa kanilang problema.